Good morning mga kasari. For today's video, maghihintay po ako. Habang naghihintay po ako ng amin pong ahente sa GTI, magpipilas-pilas po ako ng kape. Ayan. Kasi kakaunti na lang po yung aming mga pinilas-pilas ng kape para mapabilis po ang ating serbisyo sa ating pong mga customer. Today is August 31, 7:30 in the morning. Maulang umaga po dito sa amin ngayon mga kasari. Kasi masama na naman po ang panahon. Hindi ko alam kung may bagyo na naman siguro. Ngayon po kasi dadating po ang aming ahente po ng Mighty at Camel. Kasi ubos na naman po ang aming mga sigarilyo. Ang aming pong Camel ay 3 kaha na lang po ang natira. At yung aming Mighty Green is 1 kaha na lang po ang natira. Kaya, nag-text ako doon kay kuya na agahan po ang punta. Ngayon po kasi ang araw ng aming pong pagbabayad. Kasi, due date na po namin ngayon. Tapos, nag-text po ako sa kanya na kung pwede, agahan ang punta. Para, syempre, pag may bumili, meron agad tayong ibibigay. Hindi katulad ng isang link nung nakaraang last punta nila ay ubos na ubos po talagang aming mga sigarilyo. Camel, Zero, Mighty, walang natira. Kaya nag-chat ako sa kanya na agahan ang punta. Meron naman po akong isi-share sa inyong mga kasari habang ako'y nagpipilas-pilas ng mga kape. Meron lang akong konting isi-share sa inyo base lamang po sa aking na-i-expert. Paano natin i-handle ng maayos ang ating tindahan na hindi malulugi or kung bakit may mga tindahan na nalulugi. Ito lamang po ang akin pong nai-experience lang. Hindi ko po alam kung ano yung sa iba. Ang isi-share po lamang sa inyo yung akin pong nararanasan. Dati po kasi nung maliit pa yung anak ko nagtindahan na rin po ako. May tindahan na po ako dati. Madalas po may sakit ang anak ko. Kaya, kinukuha po namin ang benta namin. Tapos yung laman pa ng tindahan namin, kinukuha rin namin. May pangkain-kain, pang-ulam-ulam, mga ganon. Dukot dito, dukot doon, dukot ng tinda, dukot ng pera. Kasi nga, ipapagamot. At saka importante din naman, hindi naman po pwedeng pabayaan natin ang ating mga anak. Kaya, nung habang tumatagal kasi nagkaroon nga ng sakit sa baga, yung parang primary complex yung aming ang kanyang sakit. Kaya 1 taon at kalahati po kami nagagamot sa kanya. Kaya yung aming benta ubos, ang aming pong tinda ubos kasi ang sweldo ng aking boss manager ay hindi po sapat para isuporta sa kanya. Kaya yung aming tindahan nagsara, nalugi. Kasi as in, wala na kami mapagkukunan ng iba pang source of income. Kasi nga syempre, nag-uumpisa pa lang kami mag-asawa, nag-uumpisa pa lang ako nagtinda, dumaan naman itong pagsubok na magkaroon ng sakit yung anak mo. Kaya, kung ano na lang mo po yung nandyan, bahala na. Kaya, nung nakarecover na kami, nagkaroon ng maliit na puhunan, kaya pinangpuhunan ko na naman uli. Kaya yun, hanggang ngayon, yun na po ang aming pong pinuhunan doon sa luma naming tindahan. Kaya nung kami nakalipat na rin dito, yung tindahan namin doon na konti na lang ang natira, dinala na po namin dito. Kaya yung iba po, kaya po nalulugi, dinudukot ang benta, dinudukot yung paninda. Kaya, siyempre, maliit lang naman yung po yung tutubuin natin. Maliit lang naman yung kinikita natin. Lalo na kung mababa ka lang din magtubo, hindi talaga po pwede yung halos lahat dyan na kukunin. Kasi nga, talagang malaki ang tsansa na malulugi ka at magsara. At saka, yung ano na rin po, yung mamumunan ka ng utang. Halimbawa, mangungutang ka ng 10,000. Sa akin lamang po yan. Mangungutang ka ng 10,000, tapos
hindi naman yun 10,000 ang ipapamili mo kasi nga may makita ka doon na makita kang may t-shirt, may makita kung ano makita ang pansarili mo, kukuha ka, meron kang makitang biskwit na gusto mo, kukunin mo, babayaran mo, syempre iaawas na yun doon sa pupuhunanin mong 10,000. Tapos yun, ang araw-araw na pagbabayad mo, kung maliit lang naman yung benta mo, araw-araw na benta mo, ibabayad mo lang din sa inutang mo na puhunan, wala ka ng pamparoli. Kaya kailangan, hanggat maaari, paglaanan natin ang ating pagkain, paglaanan natin ng budget. Hindi naman po pwede kuha lang tayo ng kuha. Pwede naman tayong kukuha sa ating paninda pero ililista para kung may susweldo na ang asawa, pwede natin bayaran. Welcome back to my YouTube channel mga kasari. Kanina pong umaga ay dumating na po yung aming ahente ng Mighty at Camel. Hindi ko na nga alam po na videohan kasi agad-agad, ang dami ko po kasing ginagawa kanina. Kaya ipapakita ko na lang po sa inyo yung aming stocks ng sigarilyo. Yun nga pala mga kasari, ang akin pong binayaran kanina ay nasa 26,968.50 po yung aking binayaran. Kasi every 2 weeks po ang balik nila. Tapos, kanina naman po mga kasari, ang nakuha po namin ay 26,830 po. Ayan. 26,830 pesos ang akin pong naging utang. Kasi kulang na po yung aking credit limit, kaya meron po akong kinash ng 1,599 kasi kulang pa po yung Camel sa in-order ko. Ito po yung kinash ko. 1,599 kasi po yung credit limit ko na 27,000 is tama na lang. Kumbaga kulang pa rin siya kasi nga malakas sa amin yung Camel. Kulang pa yung 27,000 kaya nag-cash basis po ako ng 1.5 Camel. Kaya papakita ko na lang po sa inyo kasi kanina po hindi ko na po na isa-isa sa inyo, hindi ko na po nahuhul sa inyo yung mga in-order ko po kanina. Ito po. Hindi pa yung sinaing natin din, nangamoy. Ayan mga kasari, ang stocks ko po ng Mighty at Camel. Ang akin pong stocks ng mga sigarilyo. Yan, meron po ako kinuha kayo ng 1, 2, 3, 4, 5. 6 po ito kanina. Nabili na po yung isang, may bawas na po yung isang rim. Tapos ito, 16 na rim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nabawasan na rin po. Nandoon na po sa mga pilas-pilas ko na sigarilyo. Ayan po yung mga pinilas-pilas ko po na sigarilyo para mapabilis po ang pagkuha. Tapos ito pong mga nakarim, dito po sa gilid. Ayan. Ito po yung kinuha ko kanina. Camel, 16 rim po yan. Tapos itong Mighty, hindi mo na ako kuha kasi marami pa naman. Tapos itong Mighty na Menthol Blast daw yan. Basta yung Blast, 2 rim. Tapos itong Camel na Blue is 1 rim lang po ang aking kinuha. Yun po ang aking in-order kanina ay nagkakahalaga po yan na 26,830 po. Ang balik po nila ay 2 weeks pa po. Ayan. Meron pa po ako dito na Marlboro. Ito naman po ay in-order ko sa Pure Gold. Meron pa po ako doon sa loob ng amin na 5 rim na Marlboro pula. Kasi may deliver po sila kahapon. I-deliver po yung order ko. Na Marlboro pula lang po yun nandoon. Tapos ito 2 rim na Marlboro Lights. Tapos Marlboro Blue 9 peraso pa po yan. Tapos yung aking Fortune ay 8 kaha pa po. Kasi hindi naman ganun kalakas ang aming pong Fortune. Parang pa isa-isa lang po ang nabili sa amin ng ganyan. Ito po. Ito po yung mga stocks ko ng sigarilyo.
hindi ko pala napatay. Hindi ko pala na-post. Kaya yun. Yun lamang kaigihan mga kasari na meron kang ahente kasi lalo na wala kang puhunan ng ganung kalaking pupuhunanin mo sa sigarilyo. Malaking bagay po yung meron kang ahente at ginawang consignment. Yun lamang po kaigihan, ipaglaanan po natin ng pagbabayad para pagdating po ng due date natin hindi tayong mga rag maghanap ng pambayad. Kasi ang ginagawa ko, itinatabihan ko po yan araw-araw. Kumbaga sa 27,000 na utang namin, dinidivide ko po yan 27 or 26, basta mga ganun, basta 27, minamaxima, inexakto ko na po yan na 27,000, idinidivide ko po yan sa 14 days kung magkano po ang itinatabi ko sa araw-araw para hindi ako mahihirapang magkuha ng pambayad. Ayan, nasa 1,928 ang dapat na itabi ko sa araw-araw. Pero ang ginagawa ko, 2,000 araw-araw itinatabi ko para pagdating ng pagbalik nila, wala na akong problemahin. Magbabayad na lang ako, tapos pauutangan na naman nila ako. Yun ang kaigihan na meron kang ahente tapos ginawang consignment mga kasari. Yun lamang po ang aking may share sa inyo. Salamat sa panonood. Bye-bye! Happy selling mga kasari!